inspiring them to have better lives. Para sa akin, yun ang pinaka-fulfillment ko as a filmmaker. Ako po si Olivia Lamasan. I am 58 years old and I am a TV and film writer and director. Nothing in life is easy. Ang pagsusulat at ang pagdidirect at ang pagpoproduce, hindi siya overnight. It's years really of committing yourself to the craft. Siguraduhin mong that it is your passion. Now that I am retired, marami akong time to take care of myself. Talaga ini-embrace ko ang MX3 as a partner. I've been using MX3 for 12 years now. And naniniwala ako sa kanya kasi it's natural. It strengthens you. Every day, I thank God for giving me a very blessed life. I'm so grateful for my family. I'm so grateful for the talents that God has given me and the many opportunities that I may be worthy of the love and all the blessings that He has given me. Maraming salamat sa MX3. I look forward to many more years of partnership with you. Maihahalin tulad kita sa isang camera because you give me more focus and you enable me to create more fantastic memories. Maraming salamat. Cheers, Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba! Patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihin radyo. Sabihin mo! O, diba? Nakakaloka. Hello pa rin po sa lahat mga nakatutok sa atin. Maraming salamat po, lalong-lalo na dyan sa may Muñoz Market. Ay, bakit ang arot mo? Di ko masabi yung letter L na salita. Baka bawal sa radyo. Bakit ka nandito mo? Hindi gusto ko lang mag-hello dyan, lalong-lalo na yung bukuhan dyan. Gusto mo yung mga iniitak mo. Yung mga tinatagpas-tagpas tangga. Kasi kayo matatalsik-talsikan ng refreshing na buko juice. Kailan ka huli nagbuko juice? Kahapon. Gusto ko yung mga Diyan sa Muñoz. Ay, diba? Minsan mga sumisigaw dyan, BJ kayo dyan, buko juice. Diba na nakakaloka? At syempre, hello pa rin po. At syempre sa mga panggan natin na hindi pa rin nakakakilala sa atin hanggang ngayon. Oo nga. Diba? Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At kami pa rin ang Baklita sa Woo! At talagang nga naman, tinututukan nyo pa rin ang mga chikang hatid-hatid ng daladalawang bakla na nakaputi. Yes. Isang naninilaw at isang puting-puti. Kaya mamaya, dadaanan ka na ng sabon. Ay, Mare, at least hindi tayo nasususpende. Pero eto na, speaking of, alam mo yun, diba, yung mga ganyang stricto sa mga palisiya. Ang daldal mo. Huwag sasabihin na naman nila Ay, hindi. Wala tayong sinasabi. Wala akong sinasabi. Dito lang yan sa amin, sa Energy. Hindi ako. Daldal! Ay, pero eto. Ang daldal mo talaga. Yun lang masasabi ko sa'yo. Diba? Ay, teka lang, may chika lang ako. Sandali tumatawag si Papa Jackson. Anong chika na Papa Jackson? Papa Jackson, hello, nanonood siya. Diba? Sir, sandali lang po. Ito, chichika ko muna ng bongga. Wait Well, eto na nga. Kasi nga ngayon, minamatyagan, mainit daw ang mata ngayon daw ng MTRCB sa mga programa ng GMA7. Ay, una na dyan na pinakatututukan daw
yung Black Rider ni Ruru Madrid. Bakit? Kasi syempre siguro may mga temang na hindi angkop na parang tipong may mga warning na kailan lang daw ang chika ay parang pinatawag din at bumisita na mismo ang ilan sa produksyon ng Black Rider sa MTRCB. Sige, magpanggap tayo kunwari hindi natin alam. Diba? Kung ang pangalawa na dyan, syempre, yung abot kamay na pangarap nila Jillian Ward. Dahil yan dun sa baliwag issue. Tapos eto naman daw ngayon, mukha din daw napatawag at hindi nakaligtas sa mata ng MTRCB ang Family Feud ni Ding Dong Dantes. Ang daming viral videos. Diba? Kasi nga diba kamakailan, diba nagugulat kasi yung ibang mga yung mga contestants. At yung minsan nasasagot na nila yung mga masiselang bahagi na. Diba, Tulad na lang doon sa isang episode, diba ang tanong is, ano mga bagay na pinapasok sa katawan? O diba sinagot niya? Nyorks. Nyorks. Cannot be. Diba? Yung mga ganong bagay. Ilang beses pala, ilang episodes, ang mga nababanggit, ang mga masiselang mga bahagi ng katawan na hindi naman din sinasadya, na kinagugulat din ni Ding Dong Dante. Mari, ang tanong ko dyan, kasi di ba naglaro sila Papa Jackson ng Family Feud? Di ba tape yan? Diba? Di ba hindi naman live yan, di ba? Correct. Bakit naipapalabas Hindi, baka pa ngayon ba? live na. Kasi season 2 na eh. Diba? Okay. Baka kasi ng mga panahon na yun. Pero kasi recently lang yung mga na yun eh. Oo nga. Yung mga bumabiral. Kaya hindi nakaligtas at nakakuha din daw ng mga warnings ngayon sa MTRCB. So para lang masabi ng MTRCB na ayan nandito naman kami ngayon sa 7. Tinigilan na namin ang 2. Ay, ipaalala lang din natin sa ating ating mga panggana manonood kasi nga 'di ba ipinapanukala ng MTRCB ang pagiging responsible viewers natin. Correct. 'Di ba? Hindi lang po sakop nila ang telebisyon at ang pelikula, ang mga mainstream na 'yan. Pero pwede po silang gumawa ng rekomendasyon kung sakaling may mga napapanood tayo viral na videos, pwede lang i-recommenda yan sa ibang ahensya ng gobyerno na may sakop sa online. Correct, 'di ba? Na tipong meron silang kakayanan para sabihin sa iba pa mga sangay ng gobyerno at magbigay sila ng rekomendasyon tulad na lang sa pamunuan ng NTC, ng KBP, diba? At ng kung ano-anong pamangding sangay ng gobyerno na may kaugnayan sa pagpapalabas at pagpapublicize ng mga materyales para sa buong sambayanang Pilipino. Sana meron kaming ganun, no? Charlala, padala mo nga kami nun. Ang programang ito. Correct, diba? Pero bakit nga yun, Mare? Uy, batiin natin si Sir Wilbert Tolentino. I-reschedule na lang daw kasi hindi umabot. Ay, talaga? Sir Wilbert, looking forward po. Yes. Yan. Siya sana makakasama natin. And the best sana kung nandito si Sir Wilbert. Bakit? Kasi isa siyang, cast siya ng nung Black Rider. Ay, talaga? Na isa sa matatanong sana natin, ano nga ba magiging, hayaan mo kasi i-reschedule naman, malay mo next week, diba? Sir Wilbert. Diba? Alis kahit papaano is, diba, na may tatanong natin sa kanya kung ano nga ba yung mga violations ginawa ng Black Rider. Ano ba, si Ruru Madrid nagmotor, nakabrief, ganon? Charlala, magagalit ka ba kung sasabihin kong bet ko yun? Bakit ba? Diba sa ganda ng katawan ngayon ni bet Ruru na bet. Madrid, diba? Ang yummy niya mga ganong aspeto. Kailan Sino nga yung jowa niya? Si Rara? Ruru, tapos ang jowa niya. Si Rara. Ano ka ba? Nakakaloka ka. Nanay nila si Ramamba. Hindi, si Bianca Umali. Yun, nasa ko. Riri yata pangalan ng kapatid niya. Parang gano'n sila magkakapatid. Rara, Ruru. Roro, gano'n. Ano yung bangka? Gano'n. Barko? Roro? Ruru siya, no? Ruru. Nakakaloka taga ka. Cebu. Roro. Si Roro Madrid. Ay, sa mga Cebuano, maayong buntag sa inyong tanan, sa mga Bisayan, mga nakapaminaw at nagatanaw sa amo sa Facebook. Ayan, maayong buntag sa inyong tanan. Naimbag na bigat kada kayo amin apo nga agbuy-buya kanyami dita Ilocano ta Norte. Ay, Apay. Nagbangsit. Apay dakkel puso. Ay!
Nagigis ka nun. Muntik ka na. Abay, dakil de puso. Wag mong sabihin yung tinuro ko sa'yo. Oo, wag. Hindi Ano yun? Samsamit. Masamsamit. Oy, pero wag nating kalilimutan na maging responsible tayo bilang viewers tayo ng mga pinapanood natin. Tama naman. May paraan po ang MTRCB upang magsagawa. Sukatin kung tayo po ba ay lumalabag na sa mga alituntunin ng gobyerno. Actually, palalahan na lang natin, hindi dahil sa pinag-iinitan nila or whatsoever. Hindi. Actually, sila lang yung kumokontrol bago patuluyan kasing mapansin. Alam mo, ganyan ang ginagawa ni Chairman Lala, di ba? Bago kasi mapunta sa board members yan, ayusin na natin to. Pinatatawag na nila kaagad. Kasi kaysa may magreklamo ng mga netizens. Kasi katulad yung nangyari kay Meme Vice, di ba? Netizen kasi ang nag-report directly sa board members. Kaya hands off na talaga siya. At saka correction na pinakipaglalaban ni Chair Lala minsan sa board. Tama. Diba? Hindi dahil sa yun nga lang kasi, syempre, anong laban naman niya dun sa 33 board members, di ba? Kung mag-isa lang din siya. Oo. Diba? Kung lahat yun bumoto ng suspension at siya ayaw niya, anong laban niya? Tigbak. Ano yun? Tegi. Tegi bumbum. Ang hangars, diba? Hindi mawawatch minene na mga ilang week sa Zumba. Hindi mo masasabing tinitigan ko, nilapitan ko. Tinitigan ko, nilapitan ko. Ay, nako. Ang MTRCB. Anyways, ayan, diba? Well, wala naman din wala din naman masamang balita. Ipinatawag lang daw ito. Yan ang ayon sa mga sources na nakuha natin sa loob mismo ng MTRCB. Oy, pinatawag na kaya diba? yun? Ay! Hindi pa natin alam kung dyan. Mag-imbestiga ka na. Bakit waisin? Bakit quiet, no? Wala naman sa mga bangga. Sumayin nyo na naman ang isang edisyon ng Baklita sa Woo Woo Woo! Pero bago ang lahat, eto muna ihabol natin. Mamayang gabi na po yan, mga bangga. Ang Bingo Plus Night, nahatid yan ng Bingo Plus. Share the love, share the luck po yan. Yes. Ulitin lang po namin kung kayo hindi pa po nakakapag-download ng inyong mga Bingo Plus app, mag-download na po kayo dahil mamayang gabi. Mamayang gabi ibibigay yung 50 million pesos. Mapapanood niya sa GTV, sa Bingo Plus app at syempre sa Viva Facebook channel. Naka-live on stream yan and of course sa GTV mapapanood nyo. Kaya baka kayo ang isa sa mga username ng Bingo Plus na naglalaro na. Baka kayo ang maswerteng pagkalooban nitong milyong-milyong pa-premyo na hatid ng Bingo Plus. Tama, diba? Nakakaloka. Tsaka Maria, dalawang worth 2 million pesos na SUV lang naman ang ibibigay. Ang pamimigay nila doon sa mga pupunta mamaya doon. Diba? Nakakaloka. Tapos mapapanood sila sa GTV, sa Facebook page ng saan ba yun? Bingo Plus. Bingo Plus. At sa Viva. Yes, sa Viva. Diba? At hindi lang yun, Mare, may mapapanood din tayo dahil makakasama natin sa event mamaya ng Bingo Plus sina Piolo Pascual, May Mendoza, Alden Richard, Meme Vice, sino ba? Si SB19 Reggie Tolentino, sina SB19 Stel. Tapos Felix ba yun? Ano? Sino yun? SB19. Iba yun, si Felix Bacat yung si Felix Bacat. Sandali, SB19 Stel. Philip. Yun. Felix. Kakapanood mo yun ng tinitigan ko. Malapit naman na. Mali lang ako. Philip pala. Yan. Hello po. Yan. Si P-Pop Jen. Si Jonah nandyan. Alamat. Diba? And a lot more. Oo. Diba? Marami pa. Sorry po. Wala yung listahan ng mga bakla. Pero abangan ninyo. Ang bongga dyan is may 50 million. Correct. Kaya meron pa kayong chance at may oras pa kayo na mag-download ng inyong mga Bingo Plus app at makasali sa draw mamayang gabi para sa Bingonaryo. Tandaan nyo. Kababayan nating Pilipino o ng mga subscriber niyang ng Bingo Plus ang magbabago ang buhay mamayang gabi. Dahil kung yatang 10 million per round, Mare. Wow! Per round, 10 million. Saan ka? Diba? Maglo-load ka lang. Sa halagang piso, pag inilaro mo sa Bingo Plus, nako,
Imagine piso, tas 10 million. Yes, mali mo, matsambahan ko. Talagang swerte ka talaga. Swerte, Oo. di ba? Kaya ako naman sa inyo, download na ng Bingo Plus! Oy, kung dito nyo narinig yung mga yung mga announcement na yan, manlibre naman kayo pag nanalo kayo ng 10 Kahit million. pa-Jollibee lang kayo, okay na Oo. kami. Pero kung ayaw nyo, Diba? okay lang naman din. Okay lang naman din. Basta maging Masaya. mabuting tao na lang kayo. Tama. Well, in the meantime, ayan po muna para sa linggong ito. March 1 po, unang araw sa buwan ng Marso. Happy birthday again kay Lindsay! Birthday na ni Lindsay! Woo! Birthday na ni Lindsay! Ow! Birthday ni Lindsay! Ngayon! Get Mali. out! Happy birthday, Sex Bomb Lindsay! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo! Sabihin mo,